Hindi dahil sa Oleg Distaho, DDS mababaho. Kita nyo na. O kayo naman, mababango. Ibibigay ko hilig mo. Kayo naman, mababango. Amuyin mo ngayon daliri mo. Si Gutesa pa raw ang kakasuhan ngayon, sabi ni Malu Ancheta. Boss Buds, naalala ko lang ang sinapit ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Parang nahahawig sa Pilipinas. Hindi, mga bastos mga tao ron. Mga ano yan, mga badingdong na nagtotoknakan eh. Nakakahiya, 59.30 ng exchange rate. Opo, pinakamababa po. Wala pa yan ha. Mukhang gusto pa ng mga OFW na wag mag-remit. Yari na naman kayo pag natuloy yung balak ng mga OFW na wag mag-remit. Alam niyo po, sa totoo lang, minamaliit niyo yung OFW natin. OFW na lang po natin ang bumubuhay sa atin. Wala na tayong export. Yung ibang bansa po sa ASEAN, tuwan-tuwa po dahil nagpirmahan po yung ASEAN tsaka China. No, nagpirmahan po ng panibagong na kasunduan. Nagpirmahan po sila. Yung China at saka ASEAN. Tayo lang po walang pakinabang dahil tayo lang po sa ASEAN ang walang tayo lang po sa ASEAN ang wala naman pong ugnayan sa China na matino dahil ewan ko ba sa sobrang pagpapakyut sa US. Nakalimutan na natin. Ang ganda na nun, no? Friends to all, enemies to none. Wala na pong gaganda doon. Napakagaling ng Pangulo dati. Wag na talaga, dapat sila mag-remit. Nagpuputol-putol po ang audio, Sir Buds. Okay na yan. Mukhang wala na tayong magagawa. Ba't ada na? Ba't ada? Percival Balbatabi sa Dredenya. Mukha ka namang etits. Tama. Mga wala kayong kakampi OFW, ini-scam nyo lang. Ini-scam namin? Maglagay ka na ng bayong. Teka, ano ba yung sinasabi mo? Kala ko ba mababaho kami? Paano namin ma-scam yung mga OFW? Crazy Brooks, pautang muna dyan. Yan ang nang-i-scam. Si Elijah. Nangungutang. Isa si Auntie Claire, nagpapababa ng peso natin. May rally daw sa October 30. Saan venue? Hindi ko pa po alam. Basta pag alam ko pong atin yung rally, punta tayo dyan. Inihintay ko nga to si Barsaga eh. Goods kami dahil okay ako rin sa niya sa panawagan niya eh. Galing, di ba? Ngayon lang may rally sa may Forbes Park. Oleg, amuin mo muna daliri mo bago ka magmabaho ng mga baho. Isa si Auntie Claire, nagpapababa ng presyo natin. Peso natin. Crazy Brooks, pautang naman dyan. Tatay Badong, si Tabi daw. Palautog. Sabi ni Basti. Boss, wala daw katibayan na si Eric Sylvester ay isang US citizen. Di pa ba sapat yung katagang sometimes? You have to bend the law. We must bend the law. Sometimes. Dami nga nag-rally, Ipis at Lamok. Ayan na naman kayo sa rally. Hindi talaga kami rallyista eh. Ang sukatan po ba ng suporta ng taong bayan, rally? Hindi talaga mahilig mag-rally mga DDS eh. Di ba? Pero may nagra-rally. Ang problema kasi, nakakalat po yung mga Duterte supporter sa buong Pilipinas eh.
We are not expecting people from Mindanao to go to Manila just to attend rally, di ba? Yun po yun eh. At nakakalat din sa buong mundo, hindi lang po sa buong Pilipinas. Binabati po natin ang lahat ng Duterte supporter sa buong mundo. Pero eto lang mapagmamalaki, hindi ka naman namin mako-convert anong pangalan nito? Olek. Hindi ka namin mako-convert, pero eto lang mapagmamalaki namin sa iyo. Nung panahon ni Tatay Digong, proud ang mga Pilipino na maging Pilipino. Yan lang. Ngayon, kung po pwede lang itago yung pagiging Pilipino dahil sa kahihiyan sa presidente natin. Boss, wala daw katibayan na gigibain talaga ni Lacson si Gutesa sa pagpapatuloy ng hearing. Defender talaga. Okay lang po yan. Alam nyo po, ang taong nagsasabi ng totoo, mahirap pong gibain yan. Lalo na kung Marines ka. Alam niyo yan? Mahirap pong gibain ng taong nagsasabi ng totoo, lalo na kung Marines ka. Boss Buds, parang hirap paniwalaan pumayag si Saldi na 11 bags lang sa kanya tapos 35 kay Tamba. Di kaya 11 Saldi, 15 Tamba, 20 sa Bangag or vice versa sila Tamba at Bangag. Alam mo, Arevir, from Saldi, binawasan ng 11, di ba? Tapos dinala kay mga tauhan ni Saldi ito si Gutesa eh. So hindi na nila alam pag-deliver dun sa kabila kung mababawasan uli yung kung kanino uli mapupunta. Naintindihan mo? Yun, basta yung trend, pagka-deliver dito, binawasan tapos binigay sa mas mataas. Kaya ikaw na magpuno sa utak mo. Kasi yun lang alam ni Gutesa dahil tao siya ni Saldi ko eh. Dumating yung maleta sa kanila, inakyat nila yung maleta. 46, pinababa, 35. Do the math. Ako kasi naniniwala ko ron kay Gutesa. Like agad. Yan, Duterte diehard haters, DDH. Kung maraming DDS, marami rin pong DDH, yung mga bayaran. Luisa Granada Basa, good morning, batchmate. SPNH Batch 85, watching from Cavite. Mabuhay ka dyan, Ma'am Luisa Granada Basa. Opo, madam. Kilala po kita, sikat ka eh. Nagkikita tayo nun sa mga reunion, di ba? Kaya lang, di na ako nakaka-attend ngayon eh. Huwag nyo idikit sa mga politiko yung pagiging proud to be Filipino nyo. O ba? Bayad yung kay Senping na nagsising along na. Pagiging proud Pilipino, idikit sa politiko. O di wag. Kami proud kami kay Tatay Digong eh. Proud kami na Pilipino kami. Kung hindi ka proud, wala kaming magagawa sa iyo. Ba't ka ba nakikialam sa amin? Proud kami ng panahon ni Tatay Digong. Kung hindi ka proud ngayon, ano magagawa? Kami rin eh. Naputol lang dahil nilis ni Lacson ng usapan. Tina. To si Tina, pangalan pa lang. May binanggit din si Gutesa na malapit sa Malacanang. Yung pinagdeliveran, di ba? Daming bahay ni Martin, no? O, eto po sa mga nagsasabi po na magnanakaw yung Duterte, may bahay ba sila sa Forbes Park? Wala. Wala pala. Si Martin ba may bahay sa Forbes Park? Meron. Si Saldi ko, meron din. Ngayon, di ba? Simple lang po eh. Magnanakaw kayo na magnanakaw si Tatay Digong. Tignan nyo nga itsura kung sabi nila tinatago lang ni Tatay Digong pero magnanakaw talaga. Puki na. Kailan niya pa i-enjoy yung ninakaw niya? Totoo si Gutesa sa mga sinabi niya, wala namang issue at ebidensya na bayad si Gutesa. Correct. Tatay Badong, tanong, may kahit isang kaso ba ng pagnanakaw at korupsyon ng mga Duterte? Wala. Bakit sila yung kakasuhan? Tama.
Di ba? MS. Crazy Brooks, pwede ba yan ang ginawang wanted? Kung mag-surrender siya, rin ang makakuha ng patong na hindi po pwede. Yung wanted daw na may patong sa ulo. Ha, yes sir, masikat ka ngayon. Proud DDS. Hindi po. Nagsisikat-sikatan lang tayo. Kayong mga taong hindi taga dito sa amin sa Davao, walang karapatan na unsafe ang Davao. At saka bakit sinisira nyo ang imahe ng Davao? Hindi ba kami parte sa Pilipinas? Dapat pinopromote nyo ang lugar namin. Correct, ako po magpapatunay na ang Davao po safe. Kasi po sa ibang lugar ng Pilipinas, aabutan ka ng madaling araw. Sa Davao po, gutumin po ako eh. Madaling araw, naghanap ako ng makakain eh. Sa Davao po, yung hotel namin, pupunta po ako ron, marami pong mga balbakwahan dyan, mga bulaluhan. Kakain po ako madaling araw. Safe na safe. Safe na safe po doon sa Davao. Lalabas ako ng hotel, o madaling araw, maghanap ako ng makakainan. Wala pong problema. Doon ako pupunta sa mga anuhan ng mga jeepney driver, kainan ng mga jeepney driver. Yan po ang Davao.